Hindi. Kung kailan ho nagkabaha-baha na, saka lang ho ibibida. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Mr. President, ako nga mismo, I am a true believer of the capability of the Vice President. Nako. Yan. Kaya naman pala. Hindi naman pagkakaila ha. Kayo na humusga. Kayo na humusga. Kaya naman pala, mabilasik din ito si Atty. Tapunan dito sa depensa. Meron naman pala, Pero, sabi ko nga sa inyo, itong si Atty. Tapunan, hindi, tuloy. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Nananawagan na ito, Nananawagan na ho, sa taong bayan. Kita nyo, nasa screen na ho. Alam na nila di ba? Alam na nila ho na talagang walang mangyayari sa impeachment. Kaya ito na naman, meron naman ho silang mga post at meron naman silang paandar na talagang para daw sa taong bayan. Para sa taong bayan. Alright, pag-usapan nga natin ito at meron pa tayong mga ipapasok na mga pag-uusap. Meron naman daw yung basura daw pinag-uusapan na ho sa ibang bansa. Trending na naman ito si Bangag. Pati basura ho. Meron naman pala kayong ginagamit na panglinis ng mga ilog, dagat. Kung kailan ho nagbaha-baha, saka nyo lang nilabasa, nakanantokwa naman, Rudy. Ano naman yung script nyo? Sandali lang ho, kami ho'y magtatanong lang. Ano naman ho yung paandar nyo at nananawagan kayo? Dito may post ho siya. Ayan ito sa Pinoy Showbiz. Para daw sa taong bayan. Luis, nanawagan sa publiko na tutukan at suportahan sila sa impeachment trial. Wow. Sandali lang Saan ho kayo nananawagan? Sa taong bayan? Ang tanong dito. Ang tanong naman ho kasi dito, kung sinusuportahan kayo ng taong bayan. Ano sabi rito? Hinihikayat na nilid House Prosecutor Reverend Jeremy Tululaway Ruistro ang publiko na patuloy na subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit may mga bahagi ng paglilitis na maaaring maging technical at mahirap agad maunawaan. Pero wait lang ho. Bakit ho ba kayo nanunuwagan? Para saan? Sa tingin nyo, kayo ang papanigan ng taong bayan? Maghinay-hinay ho kayo sa mga sinasabi nyo, Maghinay-hinay kayo, pero bago natin pasadahan lahat ng mga matikabong video, dyan po yung join button, pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Diba? Teka lang, bakit ho kayo mananawagan? Ang katanungan dito, suportado ho ba kayo ng taong bayan sa ginagawa niyo impeachment? Diba? Yan ang isang malaking big question sa kanila Diba? Dadamay niyo pa isang... hindi kasi ito, mayroong video sila. Ito nga, tingnan mo. Para sa taong bayan. Ito yung video nila. Nakakatawa. Nakakatawa ho kayo, pasok natin. Mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, Nako, dinamay mo. Hindi porket marami kayo. Hindi porket marami kayong kongresista na nagpa-impeach kay BP Sara, paniniwalaan na ho kayo. Wala hong ganun. Hindi kayo makakakuha ng 16 na boto dahil hindi naman kayo ang boboto. Naninira lang ho kayo. Alam nyo, marami na ho sila ngayon. Oo.
Ang katunayan dyan, yung babaeng kulot ang buhok, na akala mo din kung sino, kabago-bago lang, nagpakilala. Oo. Alam naman natin, taga Mountain din yun eh. Diba? O, para saan yung panawagan nito? O, dahil daw na impeach si BP Sara, tulungan daw hanggang konklusyon. O, ibig niya sabihin, hanggang ma-convict si BP Sara. Nananawagan siya. Wow! Nakakatawa kayo. Ang ano yung paglalaban niyo? Accountability? Saan? Silipin niyo muna, yung amo niyo, yung mga basura, yung pondo, yung insertion, yung maleta. Please, doon kayo manawagan. Wag ho sa isang tao. Diba? Alam naman natin na pinagtulong-tulungan nyo lang si BP Sara eh. Hindi, sa totoo lang. Aminin nyo sa hindi, mag-type kayo sa comment section. Pinagtulong-tulungan lang ho nila 242, 232 silang congressman. Sila ho yung nagsipirma sa impeachment ni BP Sara. Ang dami nyo, tapos nananawagan pa kayo. Bakit? Alam nyo na ba na talo na kayo? Hindi, ang dami nila. Nakakatuwa sila. Humihingi na ho sila ng panawagan. Nakala mo, sila yung mga batang inagawa ng candy. Gusto lang palabasin na si BP Sara ay makonvict. Gusto lang palabasin si BP Sara masama. Sa totoo lang mayroon din nag-vlog niyan. Yan din ang kanyang pananaw. Na itong mga grupo na ito na nagpa-impeach kay BP Sara ay utos ng kanilang amo dahil nga natatakot sila sa 2028 pag-upo ng Agila ng Davao tapos ang kwento. Di ba? Ngayon, ang panawagan nila, susuportahan kayo ng tao, gano'n? Ay, pasok mo. Sabi dito ni Sir Madarahug, alam na natin ang kwento eh. Alam na natin kung ano yung mga bagay-bagay. Kaya nila gustong pa-impeach si BP Sara. Pasok mo, Sir Madarahug. Pinapahina nila si Sara Duterte. Tama. Pinapahina nila. Yan ang kanilang mentalidad. Yan ang kanilang gusto. Yan ang kanilang plano. Pahinain si BP Sara. Tuloy. Yung mga sumusuporta kay Sara Duterte. To make it appear that Sara Duterte is alone at hindi na makakabangon pang muli. You are wrong, Mr. President. Ako nga mismo, I am a true believer of the capability of the Vice President. And I am certain that through her leadership, magbabago ang Pilipinas. And that I could clearly say that my opinion is shared by millions of other Filipinos who believe that your government is corrupt and the only way to save it is to have Sara Duterte as president. Kaya lang ang ginagawa nyo, talagang binipigilan nyo na makatakbo siya. At alam namin gagawin nyo lahat ng paraan na makonvict siya sa impeachment para hindi siya makatakbo. Alam din ni Sir Madarahug eh. Alam din natin ang plano ng mga mandirigmang ito. Mandirigma, sa kaban ng bayan, sabi ni Aling Ledesma. Bakit? Ano ba ang punto? Ano ba ang pinaka-number 1 issue ng bayan? Sa nangyayari ngayon na pag-uulan, hanggang ngayon hindi tumitigil ang kalikasan. Patuloy pa rin ang pag-checking. Fact-checking Magdadalawang linggo na ho. Paano? Galit sa kanila ang kalikasan. Galit sa kanila dahil patuloy nilang ginigipit ang isang babae na magaling na leader, na maayos mamuno at binabaligtad nila, babalik sa inyo lahat. Isusukan nyo lahat ng mga dinorobo. Ilalabas nila yan. Bakit hindi na ilalabas? Siyempre, tignan nyo. Meron hong kailangan silang bigyan ng ayuda. Meron ho silang kailangan bigyan ng calamity fund.
Isusuka nila yan. Ang problema, baka mangutang na naman. 'Di ba? Yun ang ipamumudmod. But remember this, Mr. President Bongbong Marcos Jr. History will judge you Yeah. as the president who is selfish. Madamot ka. Bakit? Hindi mo pagbibigyan ang mga Pilipino na magkaroon ng Pangulo na mag-aayos sa lahat ng kalokohan na ginawa ng administrasyon mo. Tama. Because in finding out and in repairing our nation after your term is that it will involve investigating the corruption that your government committed to the Filipino people. Tumpak. Nadali mo, Sir Madarhug. Oo, doon sila natatakot. Na pagdating ng oras, pwede silang balikan. Pwede sila naman ang imbestigahan. Pwede sila naman ang makulong. At pwede naman sila ang magluwal sa pamamagitan ng pagpapakaso. Iluluwa nila lahat yan. Kaya natatakot na sila ngayon pa lang. Gumagawa na ho sila ng eksena. Gumagawa na ho sila ng pamamaraan nila. Oo, ang dami nila. Tapos may panawagan pa, isa-isa hong nananawagan. Ipanawagan nyo muna. Please lang ho, yung accountability. Nino, nung ang mga dorobo sa Maleta Gangers. Ipanawagan nyo rin ho, please naman ho. Yung mga apektado ng baha. Yung mga nilubog hanggang bewang. Yung mga nilubog hanggang tenga. Ipanawagan nyo rin ho. Hindi yung ganito lang, nananawagan kayo, nakala nyo, sisimpatiyahan sila ng taong bayan. Tama. 'Di ba? Ipakita muna ang ebidensya bago nyo kami hilingan ng panawagan. 'Di ba? Tuloy, sir. Yan ang ayaw ninyo at yan kaya kayo nagkakanda kumahog at nagkakampi-kampi. Because all of you who are there persecuting the Vice President, all of you committed a crime against the Filipino people. All of you. Sa pool. Lahat kayo magkakasabwat sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Totoo yan. Isa hong malaking patunay niyan, ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Diba? Kaya nga dito, all of you are afraid, baka pagdating ng araw, konting panahon na lang ho kasi matatapos na naman ho ang Agosto. Halos sa 13 na ho ng Agosto, konting kembot na lang, 2 araw na lang, kalahati na ho ng buwan. Ang kinakatakot dito, September na, September, October, November, 4 na buwan, 2027 na ho. Yan ho. Yan ho ang kinatatakot na nila. Diba? So ngayon dito, meron na naman silang banat dito. Yung babae hong, anong tawag dito? Yung kulot. Asa na ba yung kulot na yun? Meron ho siyang banat na kay BP Sara. May banat ho sila. Sa bibig daw ho, nakukuha. Nakukuha. Itong, ang tawag doon, ang isda daw. Wow! Pinabaligtad nyo pa, Pasok ka natin to. Hindi yan. Okay, sa Atty. Salpanielo yan. Mamaya na yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Relax ka lang. Ito gusto kong malaman nila. Ito ba yun? Mga kababayan. Hindi. Silawa yan eh. Asan ka na kaya? Wala na ata. Yung babae na puro ngaw-ngaw lang ang alam. Puro paninira lang ang alam. Walang ibang alam kundi manira ng manira. Yan daw. Sa bibig nahuhuli ang isda. Na ano? Sa depensa na mismo nang galing. Dapat... Tignan nyo yung petsa ha. Yung isa nananawagan, dito naman maninira. Yan ang kanilang talagang target eh. Di ba? Kung hindi siya, merong Ilong Ranger. Kung hindi si Ilong Ranger, yung mga kampon ng mga bulok kong ngipin, sama-sama sila, siraan si Bibi Sara. Bakit? Bayad eh. Kung hindi bayad, takot, baka singilin sa 2028.
Ayan o, daw sisiraan. italaw ang mga tanong na misleading. This clearly shows their strategy for the Tignan nyo, ang pinag-uusapan niya dito, ang tinutumbok niya dito, ay yung abogado ng depensa. Pero pagdating ho ng kalagitnaan, dinamay si BP Sara, nakanantokwa naman, oh. Pwede ba natin, padiretso muna yung buhok nyo? Ha? Padiretso mo muna. BP Sara naman ang target nila dito. entire process of the impeachment trial. At gusto rin natin pong magpakita ng video kung Kita nyo, ha? saan makikita rin natin yung same strategy na to nanggaling din sa bibig ni VP Sara. Kita nyo, ha? Di ba? Sino magtatanggol kay BP Sara? Wala, di ba? Buti na lang, andito yung mga matitinong vlogger, kahit papano, may pagtatanggol sa mga masasamang loob. Masasamang loob! Oo! Wala. Tamo ha, mga professional daw to. Ika nga, sabi nila, congresswoman ito ha. Pero kung siraan ang vice president, ganun-ganunan. Naniniwala ka ba na congressman ito? Hindi. Oo, taga-atake lang yan dyan. Mahilig ito sa kalsada, magsisigaw ha. Panagutin. Yun ang kanilang mga tema. Anak ka ng bugi ka, Rudy. Tuloy. Kung maaari pong i-play yung video. Play the video, please. Napaka-klaro naman yung pending diba? na law Diba? dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang Di ba? Si BP Sara ang tumbok nila eh. Hindi naman yung prosecution eh. Biniran nila dyan si BP Sara. Gusto pa marinig. O, tuloy. magkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Tignan nyo ha. Kung ano yung kanilang tema dyan. Kung ano yung kanilang sinabi dyan kay BP Sara. Di ba? Ilipat na natin ha. Pakinggan nyo. Trial kung saan sinabi niya na quote-unquote, the complaint is not supported by evidence. Hindi na po nakakagulat na estratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we Estratehiya expect nyo from a yan? defense panel whose client apparently Estratehiya nyo yan. Araw-araw ho kayo alam nyo. Gusto nito maging makilala. Popularidad. Siyempre, bago sa larangan ng politika. Nagpapakilala. Gusto araw-araw sa media. Ang tanong, gusto ba siya ng tao? Alisin na natin yan. Alam namin, naninira lang kayo. Dito, pasok natin. Pinag-usapan na raw yung Pangulo. Ayan o. Yung Pangulo nyo, sikat. Pinag-uusapan, dagat ng basura, umabot sa ibang bansa. Ano ka ng towa ka, Rudy, oh. Di ba? Sipin nyo mabuti. Kikilos lang sila. Pag andyan na, lubog na. Kikilos lang sila pag halimbawa, na nasusukol na sila. Kikilos lang sila, pag halimbawa kailangan na ng pondo. Diba? Ganon. Diba? First time in the Philippine history. Ngagba. Aminado ngayon lang nakakita ng dagat ng basura. Ano ginawa niya? Wala kasing planning, ha? Yung pamatagalan. At the same time, walang batas na nagsasabi kapag nantapo ka ng basura, makukulong ka. Kaya yung tao, ultimo balat ng candy, ultimo sigarilyo, tinatapon yung upos na sigarilyo. Yun, kababoy, ang mamamayan nating Pilipino. Hindi natin nilalahat. Pero karamihan. Diba? Marami ka makikita niyan. Lalo na pag halimbawa nasa palengke. Kakain, iinom ng palamig. Pagkaubos, itatapon kung saan-saan. Kahit na nakita ng taong bayan, may nakakakita, wala pa rin. So meron naman palang gamit pagdating dyan. Diba? Bakit ngayon nyo lang nilabas? Ano ba ang gusto nyo mangyari? Kasi meron ditong isang panghakot ng basura. Lumalabas lang pag puno na at napapag-usapan na sa ibang bansa at hindi lang ibang bansa. Pagipit na ho. Ayan
Ginamit na po yung trust skimmer. Kaya naman palang patakbuhin eh. Kung kailan ho nagkabaha-baha na, saka lang ho ibibida. Ihaharap sa media, mag-aharap yung panggulo, sasabihin, nagawa natin within 1 day. Eh, hindi nyo pinatakbo to habang hindi pa nag-uulan. Hindi nyo gayahin ng tagig. Araw-araw may declogging. Araw-araw may trabaho mga declogging department. Ano kayo ng tokwa? Kikilos lang kayo pag sobrang baha na at apektado na. Ganyan ang, ningaskugon ang tawag dyan, Kuya Goods. Totoo naman, di ba? Pag-usapan naman natin itong si Tapunan. Sawa na ba kayo kay Tapunan? Hanap tayo ng panibagong pag-usapan natin ito. Wait lang ha. Papasok ko lang yung video. Wait lang. Pag-usapan natin. Ito sinasabi natin. Nako po, mangungutang na naman ho daw. Ng 3.3 trillion? Planong mangutang. Wala na talagang pag-asa. 3.3 million para saan? 18 trillion mahigit plus 3.3 trillion, 20 trillion ang magiging utang ng Pilipinas. Ayan kapopost lang yan. 3 hours ago. Sabi dito, ngagba planong mangutang umano ng 3.3 trillion sa 2027 upang pasiglahan ang ekonomiya. Meron ba? Meron ho ba kayong naramdaman? Diba? Matatapos na ho ang kanyang termino, wala ho tayong naramdaman na yung ekonomiya gumanda. Puro hinagpis at hinagpis. Ang naramdaman ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Sipin nyo yung naunsuming dagdag sahod, asa na? 'Di ba yung mga pangako? Puro pangako, lahat na lang napapako. Plano daw mangutang ng humigit kumulang 3.3 sa 2027. Kasabay ng mataas na paggastos ng gobyerno upang suportahan ang paglago umano ng ekonomiya. Meron bang paglago pa ba? Hanggat hindi ho kayo natatanggal dyan sa pwesto, hanggat hindi kayo natatapos ang termino, hindi ho gaganda ang bansang Pilipinas. Okay pa nung kay Tatay Digong eh. Diba? Ang gross borrowing program ay nasa 21% na. Mas mataas kumpara sa humigit kumulang 2.73 trillion ngayong 2026. Magkano ng utang? Bahagi ng utangin ang gagamitin upang ponduhan ang kakulangan sa pambansang budget habang bahagi rin ito ang nakalaan sa pambayad. Pambayad ng na naman ito? Pambayad daw ng Naka ng tokwa, Wala na talaga. Nakalaan daw sa pambayad o refinancing ng mga umiral na obligasyon ng pamahalaan. Nakatakda sa 7.2 trillion ang panukala nating budget para sa 2027. Nakatuon sa mga prioridad at programang inaasahan suporta ng ekonomiya. Wala tayong aasahan dito. At wala rin kayong aasahan na ekonomiya gaganda. Lalo lang babagsak dahil mangungutang. Sad-sad na ho ang piso kontra dolyar, Wala na ho kayong aasahan dito kundi pighati at pot. Diba? Okay pa yung kay Tatay Digong. Maayos pa yung panunukulan ni Tatay Digong eh. Diba? Pasok tayo dito. Sa issue na naman ito. Ano na naman itong issue na ito? Nako. Kaya naman pala. Hindi naman pagkakaila ha. Kayo na humusga. Kayo na humusga. Kaya naman pala, mabilasik din itong si Atty. Tapunan.
Dito sa depensa. Ay, meron naman pala, oo. Oo. Pero, sabi ko nga sa inyo, itong si Attorney Tapunan, hindi, tuloy na natin yung Attorney Tapunan, ha? Tuloy na natin. Oh, may nag-message lang, si BPI. O, kung gusto niya rin mangutang. Tuloy na natin yung video kung saan, sino ba? Ito ba yun? Ayan, oo, nadali siya. Binanatan siya eh. Pero alam ko na ano na natin to kahapon. Tama ba? Pero ulitin pa rin natin ha. So, tignan muna natin kung paano ho bakbakan ni Atty. Salpanielo. Itong si Tapunan, ha? O, tuloy. Nabubuisit ako sa kanya. Yeah. Stating of the names and the last names. Tuloy! Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron The siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal. Yan! Pakulong Yan! mo muna yan. Saka na, pag na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Wala, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Alaman. Okay, gusto naman niya maging patas lang. Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Live po niya na. Bias? Ang, Hindi, halata single naman, one Atty. Salpanielo. Halata din naman. Hindi pagkakaila. Meron sigurong, sa picture pa lang, makikita nyo. Hindi ko alam kung saan na, nakuha ko lang to sa social media, kumakalat ito sa social media, meron atang pinanghuhugutan, kaya masigasig na ipagtanggol ang prosecution o balak talaga nilang ipa-impeach si BP Sara. Kailangan talaga bang ma-impeach si BP Sara? Mahalata nyo naman siguro kung ano ang kanyang papel. Oo. Parang ano yan, abogado na. Oo, meron pang taga. Tuloy nyo kung ano yung taga. Pero kung umabot man kayo sa ating usapin, sa dulo ng ating video, siyempre, kung nagustuhan nyo yung ating Videos for Today, Videos for Today maaari ho kayo magkomento dyan. Magtanong kayo kung ang gusto nyo tanong, kung masasagot lang natin. At huwag nyo kalimutan, like, share yung video natin. At hanggang sa muli ho, At ito na yung shoutout segment natin. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na-shoutout. Marami-rami na rin, salamat ho, parang 340 na tayo. Pa 340 subscribers na ho tayo. Maraming salamat po, lalong-lalo na doon sa ating komunidad. Meron na ho tayong community. Kagaya ni Ma'am Damanusan, shoutout sa iyo, Haiku Kurosawa. Shoutout sa iyo, Ma'am. Madali lang yan. I-report natin. Nako. Mula kay Bangladesh Benaventura, shoutout po sa iyo. Ma'am Julieta Jurado, shoutout po sa iyo. At kay Aliyah Lee, shoutout po sa iyo. Maleta Gangers, shoutout po sa iyo. Francisco Tabilas, shoutout po, at Leia Villanueva, George De Hucos, Dante Dablin Bartolaba, 22 San, D. Al Reyes, Ma'am Amira Turbernlade, Tina Kutaran, Ma'am Damanusan, Ma'am Malu Survivor Mix Club, Ma'am Pasita, Senaida Quinto, shoutout po sa iyo. Bohica, shoutout po sa iyo. Brian Barawe, Monina Meyer, Rose Malapitan, Francisco Arceos, Felicita Llanes, Jimmy Howe, Nelia Becha Hino, Teresa Tawart, shoutout po sa inyo. Elmar Aguilar, shoutout po. Nenelin Gan, shoutout po sa iyo. Protect, Accumulate, Transfer, shoutout po. Rosemary Sevenco, Mitz Daisy, Rodel Castillejo, shoutout po sa iyo. Marjorie Dafurunturon, shoutout po sa iyo. Eugene Blue, Ma'am Senegal, shoutout po sa iyo. Mercy Reyes, Ma'am sa Surina, Jeff Apasible, Julieta Jurado again, Bangladesh Benaventura again, Francisco Matabila, shoutout po sa iyo. Tina Kutaran,
Eugene Blue, again. Oh, Rafael Arsiaga. Linda Texon. Daryl Marfores. Yun, si Daryl. Oh. Lauren Chin. Yun, si Lauren Chin. Camelita Denker. Oh, Nurin. Shout out po sa inyo. Alberto Gabriel. Mel Bataheda. Mel Batadehe. Victoria Solomo. Shout out po sa inyo. Jesus Valdepeña. Jeff Aguilar. Melchor Flores. Alparos. Lan Abua Bamachek. Jilin Abuan Bamashea. Warlito Conde Sr. Shout out po sa iyo. Maria Capasya. Boy Kulot. Brina Nes. Katrina Estrella. Joyce Caballes. Lori Dampal. Norin Marisa. Shout out po sa inyo ha. Rosemary again. Yan ha. At siyempre meron pang pahabol na screenshot natin. Nasaan na ba yun? Benavindo Picarda from Kuwait. Benvenido Picarda. Lagi siya nunod sa atin. At Marife Cafort ng Hagonoy, Bulacan. Shout out po sa iyo. Hanggang sa muli ho ha. Bye-bye. Like and share.